Mark na, si Mark. Episode 7. Hoy, ano yun? Blue Diamond. Ayun, magandang araw sa mga kalarga natin at welcome po sa ating episode 17, The Brilliance of Blue Diamond. Ayun yung ating, doon pa lang malalaman na kung sino yung guest natin. Bakit? Sino ba guest natin? Yung isang... Nag-iisa. Nag-iisang alamat ng Cavite. Alamat na. Hindi ba agimat? Agimat, alamat Agimat ng Cavite. pag Cavite, di ba? Oo. Ayan, Pakilala muna nakita natin. na. Ayan, pakilala. Papatiin muna natin ang may-ari ng Blue Diamond Game Farm, Mr. Cap R.R. Lacson. Magandang araw po. Yan. Good morning sa mga kalarga natin at sa mga kaibigan natin sa sports. Yun. Batiin naman natin, Cap, ang mga constituents mo sa Cavite. Saan ba, Cap? Imus, Bacoor, taga-saan ba si Cap R.R.? Batiin natin yung mga kababayan natin dyan sa Cavite. Ayan. Ako po ay taga Imus, Cavite. Pero ang farm ho natin ay nasa Dasma and Indang. So binabati ko ang aking mga kaibigan dyan sa Cavite. Mabuhay po kayo lahat. Wala bang ano yan? Wala bang sariling dialect ng Cavite? Ang Cavite. Parang, Sabi nila, ang Cavite, yan daw ang lugar ng mga matatapang. Tama ba yung Cap? Oh, Yung ba, matatapang pero takot sa asawa. Yun lang. nakusa. Pero matapang. Matapang. Yun ang importante doon, matapang. Pero yun, bago natin kilalanin ang ating Cap RR, ito. I-congratulate muna natin yung mga nag-champion ng ating nakaraang event, ng ating PJP Dolores 7 event nung September 17, kung saan dalawa yung nag-champion. Yan. Sa pangunguna ng Pit Blade, October 22, 7 Manila Arena ng ating boss William Ang na may 6 points. Yan, congratulations. Congratulations. At yung ating December 16 anniversary 7 sa may SRCA Bulacan ng ating boss Vincent Bilago na may 6 points din. Yan, Congratulations po sa dalawa. Parehas may pala yan sa Manila Arena, October 22. Pala William Ang at sa Bulacan December yan. 16 naman, San Rafael, Bulacan. San Roque Cockpit Arena nila Mayor Goto at saka nila Boss Vincent Violago. At eto naman, yung aabangan, napakaraming sultado nito, Parawakan 7 event sa Manila Arena ng ating Boss Baha Mitra. Ayan, araw ng Sabado po yan, ang mga kalarga na. Abangan po natin yan. At syempre, suportahan pa rin po natin every Monday yung ating double down 2 hits ulutan kung saan yun, napakalaki na pa-premyo, 50,000 para sa ating magcha-champion at pag bearing to bearing 40,000, napakababang minimum bet, 5-5 lang po yan at no pot money mga senyores natin. And at abangan ulit natin yung ating 2025 Master Builders Cup 11 event local band edition para sa ating elimination ng ating Set C on September 27. Ayan more than 30 million po yung ating guaranteed price dyan at meron na naman tayong aabangan kung sino ang makakapag-uwi ng ating isang Toyota Tamaraw sa ating semis kung saan on September 24 at October 15 and parehas po araw ng Wednesday yan. At syempre yung ating aabangan din on December mga karepa, yung ating Philippine Breeders Festival on December 19, 20, and 21 sa SMX Convention Center po yan. And magkita-kita po tayo dyan. Yung mga idol din natin, makikita natin dyan, Boss Mix. Oo, yan. Hindi, pinapabayaan na kita Mukhang ganado ka Kami ni Cap dito, ano na lang kami, relax kami. Kaya mo pala mag-monologue dyan Mga isang oras pa. Matutuyuan na tayo. At syempre, ito na, yung inaabangan natin, kikilalanin na natin yung ating napakagwapong bisita ng ang agimat nga ng Cavite. Ang agimat ng Cavite. The Brilliance of Blue Diamond Game Farm. Bakit Blue Diamond ang pangalan ng inyong game farm, Cap? Kakaiba. Actually, kasama ko si Tose noon. Amo, si Amo. Amo. Guest rin namin dito si Amo, Cap. Mag-finance ako sa kanya kasi naubusan ako ng manok. So sabi ko, ano bang entry natin?
Para hindi tayo magkalaban. Hindi, total, mahilig ka sa blue. Tapos may lagi kang suot na diamante na blue. Yun na lang yung pangalan natin, Blue Diamond. Si Amo talaga nagbigay nun. Ayan. Ng pangalan. Tapos, ni-research ko, parang something Air Force yung Blue Diamond. So, sabi ko, sige, maganda naman. Yun na yung pangalan natin. So, Blue Diamond pala related sa Air Force ng Amerika or Air Force in general? In general. In general. Okay. Iba yung Air Force na alam ko eh. Oy, kakasabi lang ni Cap, kailangan mabait tayo sa mga asawa eh. Ikaw naman, Air Force na mga. Nababanggit ng mga kaibigan ko. Marami nasisiraan sa tapat nun eh. At saka yung sa may Quezon natin, marami na nasisiraan. Kalapati. Yung may kabayo, di ba? Pero, yun nga, Kap, ang alam kasi nila, Kap RR, ano po ba yung buong pangalan ng ating Kap RR? Kaya RR, Robert Ray. Yan. Kagalang-galang Robert Ray Lacson. Magaling mag-isip ng pangalan yung parents ko. Ang tanong ng karamihan, Kap, since taga Cavite kayo, related ba kayo kay Senator Ping Lacson? Related kami sa mga Lacson kasi lihitimong taga Imus talaga kami. So, halos lahat ng Lacson doon magkakamag-anak. Okay, so si Senator Ping Lacson, isa sa mga tinitingala natin at kinikilala ng mga public officials na busy ngayon dun sa Senate Blue Ribbon Committee, dun sa mga investigation. Medyo maingay ngayon sa Senate. So, si Senator Ping, isa ba siya sa nag-influence sa inyo mapunta sa public service, Cap? Hindi naman actually. Ang nag-influence sa akin yung dating kapitan sa amin eh. Kasi siguro wala nang mapili. Ito maayos na tao to. Ito na ilagay natin. Grabe naman yung wala nang mapili. Hindi naman siguro, Cap. So kwento mo ulit, Cap, kung saan nag-start yung career niyo. So yun nga, yung kapitan sa amin, magre-retired na. So wala siyang maipalit sa kanya. Lacson din kasi yung surname niya. So kamag-anak din namin. So nakita niya siguro na tumutulong tayo sa mga kababayan natin kahit wala tayong posisyon. So siguro ako yung pinili niya para tumakbo doon sa lugar namin. What year was this, Cap? Nung unang takbo ninyo sa politika? I think 2010. So mga 15 years ago na, Cap. So until now ba, incumbent pa kayo or tapos ng term ninyo as kapitan? Natapos yung term ko ng 2022 actually kasi panay extension yung barangay election. So tumagal ako ng mahigit 9 years. Dapat 9 years lang tayo eh. Ano masasabi niyo, Cap, sa tatak ng pangalang Lacson pagdating sa bayan ng Imus? Anong mga notable at saka yung mga legacy projects na nagawa ng pamilyang Lacson sa inyong lugar? Ang kilala talaga ang mga Lacson sa pagiging tapat at matapang. Yan talaga ang kilala ang mga Lacson. Nakita niyo naman si Senator Ping, never tumanggap ng pondo yan. Diba? Hindi niya kinukuha. So ang problema lang, syempre, pag wala kang pondo, wala kang maibabang proyekto. Diba? Yun ang problema. Pero pagdating sa corruption, walang masasabi sa'yo dahil wala ka talagang pondo na ipamimigay. So yun ang yun ang importante ngayon lalo na with the recent development sa ating gobyerno at saka sa ating bansa. Parang pakonti yung mga tao sa politika na tapat at walang bahid ng korupsyon, no. So hinahangaan natin of course si Cap, Senator Ping Lacson for their service sa ating publiko. So, mapunta naman tayo sa inyong educational background, Cap. Ano bang nag-lead sa inyo into public service? Anong course niyo nung college? Saan kayo napunta after nung college? Sige, kwento niyo po sa amin. Nag-graduate ako sa De La Salle University ng DASMA sa Cavite. At ang course ko ay BSBA, major in marketing. So, syempre, habang nag-aaral ka, may mga community service kayong ginagawa eh. So tumutulong din kayo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hirap sa buhay. So yun ang nagtulak sa akin, no? Para isa sa tumakbo bilang barangay captain para makatulong at may tuloy natin, no, yung pagtulong natin sa ating mga kababayan.
So ayun, ano po yan, Kap? San barangay dun sa Cavite? Para baka yung iba kasi gusto lumipa, dito na lang ako. Oo, kasi Iba yung chairman dito. Lacson mo lang dito. Lacson dito. Barangay Tansan Luma 2, yan, sa Imus yan. Diyan ako naging kapitan. ilan ang ano doon, Kap? Ang voting at saka general population ng barangay? Ang population ng barangay namin, I think, nasa mga 4,000. Okay. 4,000. Ang voting Ang doon, Kap? voting nasa mga 1,700, ganyan. Okay. Mapunta naman tayo sa ano, after you graduated, Kap, diretso ka na bang nagtrabaho ka sa corporate? Kasi marketing ka, Kap, eh. Una, pumasok ako sa Nike Philippines. Pero saglit lang ako doon. Tapos, kasi ang layo, lumipat ako ng Cavite as marketing supervisor sa construction company. Yan, yung mga suppliers din ng mga lumbers, woods, and hardware products. Okay, after that, Kap, napunta ka na sa politics. That was 2002 yung nung nagtrabaho ko. Then, pagdating ng 2010, yun nga, pinatakbo ko ng barangay captain namin. Yun, kapitan kagad yung pinatakbo Kapitan agad, kapitan agad. Wala nang wala nang... Isang takbo, panalo kagad. Actually, may kalaban ako, dalawang babae. So, luckily, nanalo naman tayo. Siguro maganda yung ginagawa natin sa barangay natin. Ayun, napakaswerte ng mga... May kalabang kang dalawang babae, Kap, eh. Tingin mo, hindi ka ba, nung nangangampanya ka sa unang pagkakataon, hindi ka ba nailang? Dahil, kunyari, sisiraan ka. Ganyan, hindi mo naman Hindi naman, kasi pag bata pa ako that time eh. So, wala kang iniisip na gano'n, very confident ka sa sarili mo. Ganon pag bata ka eh. Yun ang kagandahan ng pagiging youth. Palo ng palo. Oo. Kung Kap, ilang taon na po ba tayo? 45 ako, 45. Di halata. So, nung unang takbo mo, Kap, ano ka lang noon? 30. 30 lang. 30 years old. Okay. So, Parang di nagbabago yung mukha ni Kap. ano Ano pa rin baby face eh. Kung ano yung sikreto ni Boss Biggs, yun din ang sikreto ko. Mabait sa taong bayan eh. Tsaka mabait sa asawa. Ayun. Yun ang gagayahin mo kasi, Mark eh. Di ba? At least ngayon natututo na ako. natututo May ka na, natututunan ako na. Tsaka palagi ka nakatawa. Tignan mo si Kap, palaging masayahin. Para yung mga problema, huwag mo na intindihin yan. Problema na nga, problemahin mo Kaya pa. natin diba? yung problemang mamroblema sa problema. Okay, mapunta naman tayo sa inyong transition into our sport, Kap. During your incumbency as barangay chairman, doon ba kayo na impluwensyang mapunta sa sport natin or Hindi, paano actually, nag-start ako niya nung 2002 pa. So, kasi nung mga panahon na yon, wala pa masyadong kabahayan sa lugar namin eh. So, yung likod namin, parang farm nung kaibigan natin. So, pag umaga, doon kami nagko-coffee. So, doon na-encourage ako na sumama sa sports natin. No? Lalo na nung one time, sinama niya ako sa isang arena. So, parang nakita ko yung tao no, na parang very honest. Kasi senyasan lang ng kamay, nagkakatalo eh. So parang iba. Tapos nung nag-start na yung event, so parang iba yung feeling. Intense, very intense. Ano na kayo no? Nag-graduate na kayo ng college? Graduate na ako. So, hindi katulad nila Amo. Sila, Sila, batang paslit pala. Talagang Pumapasok na sa arena. Nasa Si loob Kap, na ng- responsable talaga. Nag-aral muna bago napunta sa sport natin. Ngayon, mapunta tayo sa farm nyo, Kap. Meron kayong dalawang farms, no? Bakit kailangan dalawa? Kailangan separate yung breeding mo sa conditioning area mo eh. Importante yun. Kasi una-una, pag may hinahanda ka tapos nagbabakuna ka at the same time, yung hinahanda mo, wala eh. Hindi magpe-perform. So, maapektuhan talaga. So, kailangan separate talaga. yun, para po sa kaalaman nila, saan po yung farm natin, Kap? Ang conditioning area ko nasa Dasma. Ang ating breeding area ay nasa Indang. Cavite din. So, medyo upland siya.
Hindi ba mas mahirap, Kap, mag-breeding sa upland dahil mahangin, malamig? Actually, sa upland, mas maganda mag-breeding kasi malamig eh. Malamig. Malamig yung panahon. So, in terms of laying eggs, medyo mahirap. Oh, yeah, yun ang challenge. Pero pagdating sa sisiw, mas okay sa akin ha. Yung laking For my bundok. experience. oo. Laking bundok. Laking bundok siya, malakas ang baga niya. So maganda magpalaki. Anong ginagawa nyo, Kap, para ma-mitigate yung mga problema sa pag-produce ng eggs? Kasi dahil malamig nga yung area, dahil upland, anong ginagawa nyong measures? Ang ginawa ko, gumawa ko ng barn type na breeding. So wala akong problema sa weather condition, kahit malamig, kahit mainit. Kasi naka-barn ako, so controlled ko yung environment sa loob. So ano siya, parang warehouse na malaki, Kap? Parang warehouse siya. Andun ang breeding materials. Nandun lahat. Yun ang no? So, para dun sa mga kaibigan natin sa sport na nagbe-breed sa matataas na lugar, mahangin na lugar, yan pala magandang measure. Yan ang sikreto barn dyan. type. At ano naman po, yung mga bloodlines na inaano natin, Kap? Actually, marami akong bloodlines, no? So, pero ang nakita ko na maayos sa akin, sa farm ko, no? Ay yung John Bishop Kelso from Nelson Uy. Then I have McLean Hatch from Dustin Murphy. Then I have Golden Boy and Newton Wade Sweater from Eddie Partin. Yan yung maayos na bloodline sa akin. And Yellow-Legged Dutch kay Tommy Shives. So, Nananalo. puro import, no, Kap? Lahat ng bloodlines niya talaga. Oh, puro import talaga. Kasi pag gusto mo ng jeans, Amerika kumuha. Yun ang tingin ko Kasi dito sa atin, magaling na talaga lahat ng manok dito eh. So, depende na sa kinukuhanan mo kung sasabihin talaga sa'yo kung ano yung talagang kinukuha mo sa kanila. Balikan natin yung John Bishop Kelso from Mr. Nelson Uy. Hindi ito yung NUDC, Kap. Hindi, diba? hindi. Nelson Uy from California. California. Kwento niyo sa amin yung origin ng John Bishop Kelso niyo, Kap. Ang sabi sa akin ni Nelson Uy, na-acquire nila yan kay John Bishop mismo. Okay. Oo. No, tapos, ayun, tinuloy niya lang. Parang dalawa silang nakakuha nung John Bishop Kelso. Bob Sabio yata yung isa. Yeah, tapos siya yung isa. Si Mr. Bob Sabio, siya naman I think yung naging source ni Congressman Sonny Sonny Lagon. Lagon. Nung same line na John Bishop Kelso. Alam mong hirap kumuha dyan kay Boss Nelson Uy ng manok Sobrang suplado niyan. Anong ginawa nyo, Kap, para So nagkataon yung shipper niya, taga Cavite din pala. So pinakilala sa akin ng kamag-anak ko rin, si Borge George. Siya yung nag-ship ng mga manok ni Boss Nelson. So naging close kami, kaibigan ko siya yun. Siya yung kumukuha sa akin ng manok para kay Nelson. Ayun. So, nagkapalagayan kayo ng loob. Oo. Tapos, paano nyo na-convince si Sir Nelson na mag-share naman sa inyo ng kanyang treasured bloodline? Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, ako ay isang breeder na hindi ako nagbebenta at lumalaro ako sa sports natin. So kung magbibigay niyo ako, kaya ko i-guarantee na makikita niyo yung performance ng mga alaga niyo. Ganun lang Ganun lang, oo. Wala kayong relationship na personal, talagang para nagpresenta ka lang, Kap. Oo. Nagpakita ka lang ng interest. Yes. Tapos hindi mo tinigilan hanggang nakuha mo yung gusto mo. Oo, kasi ayaw nila nung nung panay commercial lang Gusto nila talaga sino-show yung manok para nakikita kung anong performance. So hindi lang yung yung forma lang. Kailangan may pruweba rin. May pruweba. Yun din yung ginamit nyo, Kap, nung maalala ko lang, parang nag-runner up kayo nung sa natin, Matira Matibay. Tama ba? Matira Matibay. Hindi, nag-champion ako dyan. Oo, Matira yun, Matibay. nag-champion. Marami. Solo sa stag. 12 stag pa nun, Kap. Stag season. Yun yung mga ginamit nyo po. Oo, yung mga McLeans tsaka JB Kelsos. Balikan natin yung John Bishop kasi maraming interesado dito sa bloodline na to.
Anong physical characteristics niya, Kap? Tapos anong fighting style? Anong nagustuhan mo sa bloodline na ito? Unang-una, poging manok. Poging manok talaga siya. May banderahan. Dalawang klase yung John Bishop Kelso niya. Isang dark side, isang light side. Pero parehas pogi. Tsaka parehas white legs. May yellow legs na nalabas. Minsan, Oo, ano, Kap? may yellow legs. Majority, mga ilang percent ng white legs, Kap? Normally, yung dark side niya, yan ang white legs. Tapos yung light side niya, normally, yellow legs. Okay. Ganon ang lumalabas sa akin, sa Yeah. experience ko, sa breeding ko. So, umaangat sila, mabilis ang palo nila. So, yun yung nagustuhan ko. Tapos, kinocross ko sila dun sa mga kakulangan ng John Bishop natin. Ano naman ang kakulangan ng bloodline na yan, Kap? Unang-una, yung cutting. Kailangan lagyan mo ng cutting. So, luckily, nakakuha ko ng Macleans na may magandang cutting. Oo, kasi bihira sa hatch siyang maganda ang cutting. So, yung kay Dustin Murphy, yun, maganda yung cutting niya. Hindi lang kagandahan yung itsura niya. So, pag binlend mo sa John Bishop Kelso, Ang ganda na. gumaganda na, tapos nagkakaroon ng cut. Tumatapang, lumalakas ang pa. palo, Yes. nagiging kompleto na yung Tama. package. Yung si Mr. Dustin Murphy, saan state po siya? Kasi hindi siya masyadong para sa education ng ating mga listeners at viewers. Dustin Murphy is from Alabama. Alabama rin. Yes, oo. Nadala ko siya dito sa Pilipinas. Talaga? Oo, siya yung nag-champion sa akin ng Matira Matibay. Yun. Bibitaw, oo. Mga manok niya yan or sarili mo? Manok dito pero siya yung naghanda. Okay. So magaling rin na conditioner. Magaling, handler. magaling din. Magaling. So doon ko pinaturuan yung mga handlers ko. So bihira yun yung isang foreigner na nananalo dito na sariling conditioning. Kasi madalas, di ba Kap, nahihirapan yung mga from the US pagdating dito. Okay, iba na kasi pagdating dito eh. Pagdating sa conditioning pointing, nahihirapan sila. Pero yung si Dustin pala, nag-succeed dito sa pa. Nag-champion siya dito Ang sa galing, atin. So yung mga Macleans ni Mr. Murphy, ano naman nakita niyo sa kanila, Kap? Ang unang-una, yung cutting niya. Mhm. So tinanong ko siya, kamusta naman yung Macleans mo? So sabi niya, simula pa sa great-grandfather niya, yung Macleans niya. So ang pinaka may pagmamalaki niya is yung cutting ability. Pero yung itsura, pangit talaga, parang bibi. Ano siya, medium station lang, Kap? Oh, medium to low. Medium to low, Medium to low station. Okay. So, pangit talaga pag nakita mo. Pero paano kaya nagkakaroon ng cutting ang ganung ka-stasyon na manok, Kap, sa tingin mo? Normally, ang maganda naman talaga ang cutting, yung mga medium ang height eh. Accurate, no? Accurate sila kasi yung mahaba ang pae. Lalo na sa stag. Yun yung importante. Pag masyadong matatangkad, unang-una pilayin. Diba? Meron kang isang bloodline, Kap, na napapansin ko, pag naglalaban ka sa Manila Arena, ang daming panalo. Yung mga whites mo, Kap, anong sikreto natin dun sa mga puti na yun? Yung mga whites ko, yan talaga ang bread and butter ng aking farm. Ang problema ko sa whites ko, sobrang bilis manlugon. So, hindi ko alam kung bakit, pero mabilis talagang magnisnis yung balahibo. Siguro dahil sa weather din sa amin or baka tamad lang yung mga handler ko, ayaw ipasok pag umuulan. So, pero yan yung mga white kelso. Anong origin yan, Kap, para malaman ng ating mga viewers? Actually yan, una, naghahanap lang ako ng pangkulay. No, tapos may kaibigan ako, niyayaw kay Captain Jody Sagun. So, sinamahan niya ako, pumili ako sa breeding ni Captain Jody Sagun. So, naka-acquire ako, then binread ko. So, sinubukan ko na. Kinross ko siya sa parang lemon. So, out of 7, 6 wins, 1 draw. So, nakapasok ako sa semis ng parang bakbakan pa noon eh. That time. So, yun, tinuloy-tuloy ko na. Kaya, then, kinausap ko si Jody Sagun, no? Sabi ko, kayo nyo ba ho nakuha yung, yung white kelsos nyo? So, tinuro niya sa akin sa US din, kay Sidney Kinsul. So, hinanap ko. Kasi, that time, wala na siyang breeding masyado eh. Parang mahina na rin si Captain Jody Sagun nun. So, pinahanap ko sa kaibigan natin sa Amerika.
So nakita naman, pero yung breeding niya noon at breeding niya nung time na tinanong siya ng kaibigan ko, parang iba na. Iba na. Anyway, bumili pa rin ako. So nung pagdating sa akin, medyo malayo na yung itsura. So yung pinadami ko na lang yung kay Captain Jody Sagun. So bumalik ka rin dun sa Oo. original mong... Iba pa rin yung breed ni Captain Jody Sagun kahit import yung isa. Paano nyo na-maintain po tong whites na to through the years? Kailan nyo po yan unang breed, tapos paano nyo siya na-maintain? Well, nakakuha ko kay Captain Jody Sagun ng 2002. Tagal na. So, isang inahin lang nakuha ko sa kanya. Then, nung nagpanalo nga, so sunod na taon, kumuha pa ako ng ibang inahin. So, yung anak nitong una kong kinuha, kinross ko dun sa pangalawang kuha ko kay Captain Jody Sagun. So, from that, nagkaroon na ng family sa akin, yung mga whites. So, hanggang ngayon, pinagpapalit-palit ko lang yung breeding. Yung tito, sa pamangkin, parang ganun lang. Pero, hindi masyadong ma-inbreed yung mga manok natin. So, ang sikreto ni Cap RR, same as the other breeders na nag-guest na natin dito. Huwag masyadong close ang inbreeding. Huwag yung brother-sister, di ba, Cap? So, Alam mo, pero pag tito, pamangkin, ganyan, okay lang. Okay lang yun. Na-maintain. Na-maintain siya. Hindi siya kailangan dagdagan ng new blood na white Kelso rin. Kung hindi naman nasira, ba't mo kailangan ayusin? Di ba? Tama. So hanggang okay siya, okay na yun. Huwag ka masyadong malikot sa breeding. Mawawala ka lalo. Mark, may kinig ka kay Cap, ha? Huwag ka masyadong malikot sa breeding. Ha? Yung pala yun. Malikot pa naman ako. Yung ano yun, Cap, yung estimate nyo, production nyo per year. Ako ngayon, ang target ko sana, 4 yung event natin eh. So hopefully, magkaroon ako ng 500 na stags Per category. per category. Mga 2,000. So mga 2,000 okay na yun. Five- Dati kasi ang dami kong production, ang problema, nagkakasakit. Ang hirap pag sobrang dami. Kailangan sakto lang. Tsaka ang gastos. Yun lang. So magbabawas ako ngayon, siguro mga 500. Mark, bawas na raw yun. 500 sa early bird, 500 sa local, 500 sa national, 500 sa late born. Yun lang naman. Promoted dyan, 2,000 lang naman. Dati siguro doble ang production ni Cap. Kasi nung time na may online tayo, dami talaga, 'di ba? Kinukulang pa nga, bumibili pa tayo. Kasi yung demand nun, Cap. no, Iba, grabe. iba. Si Cap RR is also an arena operator aside from being a breeder. So, yung mga breeding mo ba, Cap, nagpo-produce ka rin para ilaban sa sarili mong arena or hindi naman? Oo, actually, lahat kasi pag nag-breed ka, roughly, 20% lang yung mga alas dyan. So, yung mga alas, ilalaban mo pandayo. So, yung may iwan, yun ang nilalaban ko sa arena ko. Kasi kailangan mo una-una, pag konti ang sultada, kung may kailangang salihan sa ibang arena, so kailangan sumali. Kaya yung pinasasali ko. Ito magandang pagkwentuhan natin, Mark. Itong career ni Cap RR as a cockpit, as an arena operator. Ano mga sikreto, Cap? Kailan kayo nagsimula sa pag-operate ng isang arena? At saka, kwento niyo lang po sa amin kung anong sistema natin at paano tayo na-influensyan sa ganitong aspeto ng ating sport. So, nung nag-start akong mag-breeding, nakita ko magastos. So, nag-isip ako ng way para paano ko ma-maintain yung breeding ko na hindi naman nasasaktan yung bulsa ko. So, meron akong isang kaibigan, niyaya ako maging operator ng isang arena. Sa Noveleta pa, maliit na bayan lang, maliit na arena. So, sige kako, share tayo, ganyan. So, from there, natuto na ako na mag-operate ng isang arena, At nakita ko kung paano makisama sa mga kaibigan natin sa sports. So, by the time of 2017, nagpatayo na ako ng sarili kong arena sa Imus. Para ma-maintain ko rin yung breeding farm ko. So, yun yung naisip ko. Then, ang importante dyan, yung pakisama. Kailangan marunong ka makisama. At unang-una, yung parehas ka sa lahat ng mga
ka-classmate natin sa sports na to. Mhm. Kasi pagdating sa sports natin, pantay-pantay yung mga tao. Walang mataas, walang mababa. So, importante yung parehas ka kahit sino ang nakakaharap mo sa sports natin. Yun, ito rin. Gusto malaman ng mga viewers natin, Kap. May mga ritual din ba tayo pagka dating sa pagbitaw ng mga manok natin? Ritual? Wala. Well, may mga pamahiin na Agimat. pinaniniwalaan. Okay, bago maglaban, ganito yung gawin. Wala tayong ganon. Kasi pag sa sabong naman, pag sinuwerte ka, tuloy-tuloy ang panalo mo. Pag minalas ka, kahit ganong kagaling yung manok mo, wala kang magawa eh. Ganon talaga. Nangyayari yan kahit kaninong breeder. Kahit Meron sinong kasi copper. meron tayo, may nagbibitaw sa arena pag nakita yung suot si jacket. Oo. Minsan, di ba, pag nakikita, pag suot niya yun, talagang ang gaganda nung score nila eh. Yun yung mga gusto malaman din ng mga viewers natin. Ako tingin ko ang manok ngayon talagang pare-parehas na, mga galing na lahat. So, syempre kailangan mo ng konting luck. Yun ang tingin ko. Ilang percent, Kap? Ilang percent ang bloodline? Ilang percent ang conditioning? At ilang percent ang luck sa sport natin? Kung paghahatian mo sa tatlong yon, ilang percent dapat ang isa't isa? Ako sa tingin ko, kailangan mo talaga swerte na lang. Kasi pare-parehas na talaga ang manok ngayon dito sa Pilipinas. Wala nang backyard. Wala na. Wala nang, alam mo yun, big scale breeder. Wala nang ganun eh. Basta yung bloodlines natin ngayon, nandito na lahat eh. So, lahat pare-parehas mga galing. Wala nang Tagalog yung manok ngayon. Wala na, iba na. Diba? Oo, iba ng Nung nagsisimula ka, Kap, as an arena operator, syempre wala kayong experience eh, di ba, Kap? Nung unang sabak ninyo dyan. Nakangapapa. Anong ginawa ninyo? Kunyari kami ni Mark, gusto namin magtayo ng sarili naming arena. Anong mga kailangan namin gawin? Ako, that time, syempre importante, kumuha ka ng manager na maayos. Pit manager. Pit manager. Yun. Kailangan mo kumuha ng pit manager na marunong makibagay sa lahat ng klase ng tao. At syempre, yung may alam sa sports. Importante yan. Yung matagal ng nasa larangan ng sports natin. Yun ang unang-una importante. Kasi from there, makakuha na siya ng mga tao. Then, kung wala ka experience, matututo ka sa kanya. O, ganito lang pala ginagawa, ganito lang pala. Ang mahirap dyan yung kumuha ng promoter eh. Yun ang mahirap. Pero yung sariling promotions ng arena, madali na yun. Kasi kung ano naman yung promoter sa promotion sa kabila, yun din ang gagawin mo sa iyo. Ang isang pit manager, Kap, ano pong trabaho niya eksakto? Kasi maraming sa ating mga viewers, listeners, hindi naman naririnig lang eh. Pit manager si ganito, pit manager si ganyan. Pero anong actual na trabaho ng isang pit manager? Ang trabaho ng pit manager, so siya ang nag-handle ng daily operation ng ating arena, no? Pagdating sa mga tao, siya rin nag-handle. Lahat ng mga promoters, siya ang naghahanap. Siya ang nag-schedule. Tapos kung anong mga gimmick sa arena natin, yun ang iniisip ng pit manager. So nandiyan talaga yung buhay ng ating arena. So basically, ang owner, taga-gastos lang. Tagagastos. Di ba? taga hanap ng pondo. Ang gagawa ng lahat, pit Yung pit manager manager. pa lang gumagawa. Kasi pag may promotions kayo, so, kailangan i-promote mo sa ibang lugar. arena, di ba? So yun ang responsibility na owner. Sumali. Oh, yes. Gumastos Para talaga. i-promote yung arena nung natin, di ba? So, ganun ang ginagawa nyo, Kap, ever since, no? Would you say na tama ho, ganun ang, talagang sinasali, all throughout Cavite, sumasali kayo, whether small event, big time derby, sinasalihan nyo para ma-promote yung inyong Yes, arena. so importante yun. Kasi pag hindi ka sumali sa kanila, paano kanila sasalihan? Diba? Ganun lang naman yun, kahit sa big event eh. Pag nagpalabang ka this time, tapos hindi ka bumalik, so sunod, Hindi ka nasasali. hindi ka nasasalihan. So, nandun pa rin yung isang salita, yung tiwala, at yung integridad. Tama. Yun ang sa tingin ninyo, Kap, ang sikreto sa pagiging isang arena operator. Tama. Yun. Para sa kalaman din po ng mga viewers natin, Kap, ano po ba yung mga arenang hinahawakan natin? Sa ngayon, ang existing, yung Blue Diamond Arena sa Molino, Bacoor.
Cavite rin. Cavite din. Bacoor. Bacoor. And yung under construction, Yung Cavite Coliseum, under construction siya ngayon. So, ito, pag natapos, isa sa pinakamagandang arena sa buong Cavite. yun. Itong kwento natin, Cap, tayo dito. Cavite Coliseum is one of the oldest Cap, Tama. sa buong Cavite. Yes. Ito yung arena ni dating senator and the legend, Ramon Revilla. Revilla. Senior, ha? Senior. Kwento niyo sa amin, Cap, yung history nung nung Cavite Coliseum. Yan, tinayo yan ni Senator Ramon Revilla Sr. No? So kasi mahilig naman talaga siya magmanok. Alam naman natin yan. Open naman yan sa public. So, maintain nila at parang yun ang isa sa pinakamahalagang iniwan ni Senator Revilla sa kanyang mga anak. Yun ang pagkakaalam ko. No? Kaya hanggang ngayon, maintain nila yan. So, kaya nga ngayon, siguro nakita nila na kailangan nang i-renovate yung arena. So, ngayon, pinatibag nila lahat ng mga kakaos, papalitan nila. Imagine, 100 kakaos. Wow. Na aircon lahat ang itatayo nila. No? Tapos yung loob, gagayahin nila yung Manila Arena. Parang Yun. LED. Stadium na rin talaga. Stadium na rin talaga. So, talagang pinapaganda ngayon. Ito po yung lote na dating may casino po, no, Cap? Yes, sa Pagcor. Along the main road, ang ganda ng location. Ang daming parking niyan, Cap. Madami. Mga ilan hectares po yung property na yun? Approximately. Tingin ko, no, siguro ang existing ngayon ay nasa siguro mga 2 hectares. Kasama na yung parking, everything. Sobra-sobra eh. Sobra-sobra sa spasyo. Hindi ka maubusan. Talagang inaayos nila to ngayon ng mga partners, no, para sa big event na labanan. Promote natin, Cap, para sa darating Tingin ko, ang opening nito, no, December, wala pang specific date, pero may palaban si Senator Bong Revilla. December. Yan ang opening ng Cavite Coliseum. Ano po yan? 7 stag yan. 7 stag. National band. Kaya si Senator Bong, panay ang sali sa labas. Kasi, katulad nga na sinabi ni Cap, importante yung nakikisama ka sa ibang arena. Sumasali ka sa labas para pagdating ng promotion mo, ano yan? Sasalihan Blockbuster yan. Di ba, Cap? Tingin ko blockbuster kasi parang ang dami na lang na-invite eh. Ang dami na sinasalihan. Oo. Di ba, nagugulat ako sa Manila Arena, di ba? Ang entry name, AEJ, Senator Bong Revilla. Mukhang may bagong partnership sila. Siguro one time, baka pwede nating guest sila dito. Yun ang habang Mabayat naman yan si Senator Bong. Kasi panay post ni Senator Bong rin sa social media. Nakita ko nga, mga manok yung pinopost. Hulaan nyo kung anong bloodline to. yun ang abangan nyo. So, nabalik sa interest na no? Since nabakante siguro sa politics, medyo pahinga ng konti si Senator Bong, balik na naman sa breeding and pagpo-promote and paglalaban. Tapos, paano naman kayo nagkaroon ng partnership, Cap, with the Revilla family for the operations of Cavite Coliseum? Kasi ako nga yung humahawak ng arena ng Cavite Coliseum. So nakita ng Revilla na medyo luma na. So siguro yun yung reason kaya nag-decide sila na ipagandahin at ayusin lahat ng facility nitong iniwan ng kanilang father. And Cap, di ba? This arena is very accessible. Kahit na taga Metro Manila ka, malapit ang Bacoor eh. Malapit, kasi Cavitex meron na eh. So yung traffic, less na yung traffic ngayon. Saglit na lang yung biyahe ngayon. Hindi na ganun mahihirapan yung mga pupunta. Tama. Pwede na tayo mag-apply kay Cap dun sa Yun nga. sa Cavite Coliseum. Pit manager ka na. Kaya mo yun, ha? Kaya mo yung ginagawa ng pit manager. Kakayanin. Nagkaroon na tayo ng idea. Kakayanin. Sasama ko na yung dalawa. Sasama mo na yung dalawa. Sasama ko na yung dalawa. Si Jello at si Julie. Ano tawag sa inyo nun? Ha? Yamadores. Yun. Ayun, Kap, ano naman yung naging impact ng success natin sa sport at sa personal na buhay? Well, ang naging impact niya, medyo nakilala tayo
So mahirap din pag nagpupunta ka sa ibang lugar, medyo Meron mga nagpapapicture na, oo, no? so nakakahiya din, hindi naman tayo sanay sa ganun. pang pantupa-tupada lang tayo. Akalain mo, Kap, sisikat ka pala sa buong Pilipinas, no? At saka akalain mo meron magre-request sa inyo mag-guest ka dito sa Oo, Larga. nagulat nga ako nung tumawag sa akin yung staff nyo eh. Sabi ko, pantupada lang ako eh. Ibig sabihin, yung exposure mo, Kap, during the pandemic, during the time na merong Pitmasters Live, tapos siguro also as GAP Cavite Chapter President, baka nakatulong, no? At nakilala kayo sa buong Pilipinas. Oo, malaking tulong talaga, no? Kasi halos araw-araw tayo nakikita doon eh. So, siguro yun yung reason. At medyo maayos yung mga... Yung performance. So, syempre, di ba, Mark, hindi, kung puro 0 naman ang score ng Blue Diamond, meron ba magre-request na i-guest? Hindi naman ganun Hindi yun. naman diba? ganun yung So, ano eh. performance talaga is very important in the sport. Pag magandang performance, Kap, nakikilala ka at hinahangaan ka ng bayang sabungero. Oo, ganyan talaga eh. You win some, you lose some eh. Diba? Hindi pwedeng panalo lagi. Wala nang lalaban sa'yo. Lahat ng breeders naranasan niya, masiro. Pero lahat yan, naranasan din na mag-champion kahit papano. Yun. Speaking of Champion Cup, ano yung memorable na championship sa inyo? Ang pinaka-memorable sa akin yung sa Matira Matibay natin. Kasi ang Yun talaga. hirap talaga. Ang hirap ng labanan dyan sa 12 Days stud na yan. 3 days, Kap, 3 days no? yan, Friday, Saturday, Sunday. So yung handler mo, syempre hindi siya makakatutok sa 3 araw na yan. So yun yung kung ganong kagaling yung handler, doon mo makikita dahil 3 days, iba-ibang araw. So ang hirap i-point ng mga manok niyan. Unang-una, ikaw yung nasa arena. Paano yung nasa farm mo? Nasa farm. Oh. Anong sistema ginagawa mo nun, Kap, pag ganun? So ang ginagawa ko, meron na silang assistant handler. So yun na yung naiiwan sa farm. Tapos yung handler, yun yung nakatutok sa pointing ng day of fight. So, syempre, halos parehas na sila ng ginagawa ng assistant para hindi mapabayaan yung nasa farm mo. Hindi mo masasabi ba natin, Kap, na naipapasa yon yung ganong sistema? I mean, from a handler, hindi niya kailangan maging personally nasa farm para bantayan yung mga manok. Pwede pala yung ganun, Kap. Well, ang naipapasa doon, yung kung paano ang gagawin. Pero yung feeling ng isang tao sa manok, iba yun. Parang hindi yun ang hindi maipapasa. Oo, Kap. kaya nga importante yung handler nandun sa Sa arena. arena. Kung saan ang laban. Oh, yes. Kasi kung ano man ang adjustments na kailangan para sa araw ng Tama. laban, nakukuha niya. Kung medyo matigas ang katawan, gagawa niya ng paraan. Kung medyo mataas ang moisture, magagawa niya ng paraan. Tama. So, feel rin ang, yun ang hindi na ipapasa ng handler sa Mahirap assistant. ipasa yun. Yung pakiramdam. Ikaw, paano mo papasa yung skill mo sa pag pakikiramdam na? Alamin natin niya kay Gap. Ang nabanggit natin, Gap. Yun nga, bilang Gap President, ano yung vision natin para dun sa industriya ng sport natin? Siyempre, ang unang-una gusto natin na mapatibay yung sports natin. At siyempre, makahimok pa ng ibang members. Para naman masaya laban. Diba? O yan, ito, Kap, we have an opportunity para mag-invite tayo sa mga breeders natin dyan sa Cavite na gusto magpa-wingman for next year. Bigay lang po natin yung contact number ng inyong nasa secretariat ng GAP Cavite para naman po mapaghanda nila yung ating banding season next year. O yan, lahat ng mga breeders natin na nandyan sa Cavite, inaanyahan namin kayo na magpaband sa WPC dahil eto na ho ang nag-iisa pinakaparehas pagdating sa banding dito sa larangan ng ating sports. So sana sumali kayo at kontakin nyo lang yung secretary natin, si Kaloy. Pa-flash namin yung number niya dyan sa monitors nyo.
Ayan, so para sa ating mga kababayan na taga Cavite, yung mga matatapang dyan, at saka yung mga takot sa asawa. Mga matatapang na takusa dyan. Ayoko nga sabihin ko, sinabi mo na. Matapang tayo. Tapang mo talaga. O para sa mga lahing matatapang, ito ng pagkakataon ninyo. For next year, kasi ang early bird banding natin, Kap, magsisimula on January 2026. So yung mga nagbi-breeding ngayong October, saktong-sakto kayo. Yung mga magpapapisa ngayong October, para yan sa early bird ng 2026. So kontakin niyo lang po si Kaloy sa number na nasa screen ninyo para makapagpa-schedule na po kayo ng pag-wing band. Ang dami hong breeder cup sa Cavite. Mga ilan po ang members natin ngayon? As of now, nasa mga 300 members kami. Dami. Maraming breeder sa Cavite. Dami. Marami. And I'm sure na slowly nadadagdagan, ano, Kap? Maraming na-influensyan kasi nga iba yung sports natin eh. Unang-una, nagkakaroon ka ng mga maraming kaibigan, nakikilala mo yung mga tao na may mga influence din, so nagkakaroon ng contacts eh. So maganda talaga yung sports na to. Ang ano naman, Kap, ang Master Breeders' Cup, no, being the president of GAP Cavite, ano naging impact nito sa ating sport para sa mga bayang sabungero natin na both big-time at saka small-time breeders? Yung nagkaroon tayo ng nung MBC, no. Nagkaroon sila ng chance eh, na iba yung premyohan ng WPC. So low pot money, low minimum bet, pero yung premyo natin ibang klase. So yun yung inaay talaga ng bawat breeder. I think buong Pilipinas, hindi lang sa Cavite. So iba yung prestige pag nag-champion ka dyan sa WPC. Ang hirap mag-champion dyan. Parang sa history yata ng MBC, wala pa yatang GAP Cavite na nag-champion. Wala pa. To think na ito malapit dito sa Metro Manila, di ba? Tama, oo. Meron na nag-champion ng Negros, meron nag-champion ng Davao. Pero yung Cavite, hindi pa, no, Kap? Oo, so Mabigat rin siguro. hopefully. Sana, Next season. Would you say rin, Kap, isa sa mga factor dyan, kahit na malapit ang Cavite sa Metro Manila, yung labanan mismo sa Cavite, medyo matindi. Actually, ang konti nang nakakapasok sa amin eh. Oo. Itong early bird yata, parang 3 lang kaming nakapasok eh. Na walang talo talaga. Straight 6 eh. So, ang hirap. Iba, ewan ko lang ha, iba ang breeding sa Cavite tingin ko. At saka, siguro another factor is yung magandang matching ng mga labanan. Pagdating ng semis, talaga nagbabanggaan yung mga matitibay. Kaya yung natitira, kaunti na lang. Talaga matira-matibay. Ano? So, yan. So, bilang isang breeder naman, Kap, na kinikilala sa ating sport, sabi mo nga, may mga nagpapapicture sa'yo pag nagpupunta kang probinsya, nakikilala ka as Blue Diamond. Sino naman ang tinitingala ng Blue Diamond among all the breeders sa Pilipinas? Kung papipiliin po kayo ng isang breeder, sino po yung pinaka ina-idolize nyo? Sa breeder kasi wala akong masyadong sa breeder dito sa Pilipinas kasi normally sa Amerika ako nakuha ng breeding. Pero sa larangan ng sports natin, hinahangaan ko si Tose. Si Tose. Kaka-champion lang ng MBC. Early bird. Swerting tao eh. Ang daming champion yan. At siya sadyang magaling, no? Kap? Iba siya mamili ng manok. Magaling talaga. May mata siya pagdating sa manok. 11 straight nung MBC early bird. Tapos nakakuha pa ng tama raw. Nakakuha ng tama raw. Nakuha pa yung trophy. Lahat na nasa kanya talaga. So, pag magaling kang pumili ng panlaban, tsaka mabait kang tao, Iba talaga lapitin ka ng buenas. No? Kaya pakabait ka na, Mark. Mabait. Ayun, aside from sa iniidolo naman po, Kap, ito naman yung sa tingin, yung pwede yung gusto nyo lang iwasan. Yung kung ino-no-fight nyo minsan sa isang laban natin, sino naman po yun? Ako naman, no-fight lang ako sa mga kaibigan ko. Ayan, si Tose, si AEJ, si Paring Cholo. Yan yung mga hindi pwedeng maglaban. Pero sa iba, laban na kahit Laban kanino. Na. Yung tingin niyo naman Kap, yung tingin niyo gusto niyo ino-fight dahil tingin niyo magaling, maayos kasi siya magmanok. Sino yun?
nag-iisang entry na yun? Pag, Si meron man. Si Tose. Si Tose pa rin. Tose pa din. Oh. Kasi maayos magmanok. Buenas. Diba? Tsaka sabi nga ni Amo, pumuputok ang palo. Pumuputok ang palo. Pumuputok Yun ang ang palo. Tatak amo. Diba? Amo yan. Bago po tayo magpatuloy sa ating episode 17, mapunta naman tayo sa mga nagpapabate sa Mga shoutout natin. mga subscribers po natin sa YouTube. Ayan, simulan natin kay @Leon King Labs. Shoutout po sa lahat ng troops sa Azusa, California. Cap RR naman next. Blue Diamond, sunod-sunod champion after pandemic. Yan, Kap ha. Yan ang pruweba na may naghahanap sa iyo. Okay. From Mr. Ferdy Patam, ito, former World Slasher Champion. Binabati rin tayo. Thank you, Sir Ferdy, for the comment. Great content, very informative. You have fans here in Southern California. Shout out to the YGZ Group and California Dreamers from Southern California. Salamat po. Salamat po. At ito naman si RJ Alpaharo, 1963. Sarap panoorin nitong interview na to. Salamat sa pag-share ng story mo, Sir DBH. Sir Miguel, sana si Attorney Jun Mendoza naman po sa susunod. Shoutout nyo din po sana ako sa Bungero. Yun, layo na rin. From Dubai. Yan, magandang araw po sa inyo. RJ, yan, Larga na TV. More Si power. Attorney Jun Mendoza, may mga nagre-request nga. Previously rin meron eh. So, we'll try our best. Lahat naman ng mga request nyo, sinusubukan po natin na trabahuhin. Katulad ni Cap RR, di ba? Kaya Ayun, nagpapasalamat tayo kay Cap dahil napagbigyan ng request ng ating mga subscribers. Ayan, si NJ Guel, 1998. Salamat Larga na isa kayo sa rason na nagpapasaya sa aming mga seaman na mahilig sa sports Yun. na to. Kahit gaano kami kapagod sa trabaho, nababawasan dahil sa ganitong show nyo. Ayan, kudos po sa inyo. Sana ho, tuloy-tuloy nyo lang. Ayun, ho, ingat kayo dyan, ha? Tuloy-tuloy naman po to. Basta tuloy-tuloy rin kayo nagsusubscribe. Okay, batiin natin si Mr. Justin John Ignacio. Always thankful for this program. On behalf of WPC Group, shout out po from Zambales. Mabuhay po kayo lahat ng bumubuo ng programang ito. Mabuhay ka rin, Sir mabuhay ka. Justin. At si Melvin Di Guzman naman, larga na ulit. Isang episode na naman na punong-puno ng kalaman. Dapat araw-araw na po ang episode. God bless, larga na. Walang tapos kada episode. Pwede ba yun? Ha? Walang tapos kada Bago episode. yun, Okay, batiin natin si Mr. Larry Delina, the legendary and one and only breeder na napaka-humble. God bless po sa Firebird and sa bumubuo ng Larga Na Podcast. Especially Boss Mike Osting, Churudi. Pa-shout out po, Larry Delina, watching here, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, may mga fans sa mga kasamahan mo dyan, ha? Ayan, Tayo lang wala. Oo. So, binabati natin yung mga wala dito. Ha? Sana sa susunod, wala pa rin kayo dito. Ha? Mike Osting at saka Churudi. Ha? Iniwanan nyo kami. Ha? Oo. At eto naman, timing daw talaga interview kay Sir B-Boy. May first expo na gaganapin sa Calbayog City at isa sa participant ang Firebird Game Farm. See you mga ka-excellence. And si Gerald Junior Cuts. Magandang Okay, araw sa'yo. salamat po. At si Ma'am Jocelyn Boston, Idol B-Boy talaga. Walang interview niya na pinapalagpas. Ko, daming aral. Salute sa'yo, Idol. Salute din sa'yo, ma'am. At si Garihan Ramos, kaya binigyan ng mahabang buhay si Sir B-Boy, mabait sa mga tao niya at especially sa mga bata. Yun, talaga naman sobrang bait ng ating Idol B-Boy. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment at saka nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page ng Larga Na Podcast. Okay, bago tayo magpatuloy, wala na siguro shoutout, no? Wala na. Baka meron pa kayo dyan, ha? Kahit wala na kaming boses dito, tuloy pa rin tayo. Meron tayong isang interesting topic na nakaligtaan, ano? Balikan natin. Yan, balikan natin yung tungkol doon sa livestock ng ating Cap RR. Oo. Yung livestock natin, no, meron tayong
mga goats, iba't ibang klaseng goats yan from US. Tapos meron tayong mga miniature horse. Miniature horse. Yes, and mga ostrich meron din tayo niyan. So, Kap, may hilig ka rin sa mga animals na hindi ordinaryo dito sa Pilipinas. Oh, actually, nag-start yan ng pandemic lang kasi wala tayong magawa eh. So nakita ko yung market ng mga bower goats dito sa Pilipinas, no. Maganda. So nag-try ako na mag-import, no, ng mga bower goats. So okay naman, isa sa pinakamaraming pinarating na bower goats dito sa Pilipinas. Ano ang diferensya ng mga bower goats compared to our local goats dito sa Pilipinas? Ang mga bower goats from US, no, malalaki sila, mas marami yung meat nila. Yun yung difference. Kasi yung sa atin, liliit eh. So, ini-infuse nila yon sa local goats natin para magkaroon ng mas maraming meat, mas lumaki yung kambing natin dito sa Pilipinas. Kasi ang karne ng kambing, Kap, isa sa pinakamahal. Yes. It's more expensive than beef, di ba, Kap? Yes. So, pag na-i-increase yung size ng ating mga livestock, pagdating sa mga kambing, syempre, nag-i-increase yung yield rin ng Tama. mga breeders, no? So, yun talaga yung purpose, no? Na ma-infuse natin yung bower goats from US dito sa mga local goats natin para gumanda yung benta natin, tumaas ang timbang ng ating mga kambing at lumaki ang kita. Would you say, Kap, na isa kayo sa mga source ng imported lines ng mga boer goats during the time of the pandemic? Yes, isa ako sa mga talagang Major source ng bower goats dito. Hindi lang bowers, no, pati mga La Mancha, sa anin, iba-ibang klase yung mga goats na kinuha ko from US eh. Okay. Tapos, yung mga ostrich naman, Kap, paano kayo napunta naman dito sa mga ostrich? Meron akong kaibigan, no? Wala nang sigurong magawa sa ostrich na ayaw niya na. So, binigay niya lahat sa akin. Kaya yun, nag-start na ako magkaroon ng isang farm na bukod para lang sa livestock. No, yun nga, may mini horse tayo, iba't ibang klase ng kambing, tapos ostrich. Nakakatuwa eh, pag umiitlog na lalo, ang lalaki ng itlog eh. Paano binibreed yung mga ostrich, Kap? Wala, madali Single lang. mating? Hindi, kahit ilan, pag sama-sama flock mating sila. Flock mating sila, oo. Paano sila namimili ng mate, Kap, yung mga female na ostrich? Parang manok din, ganun din. Kahit sino pwede. Kahit sino pwede, oo. Kahit sino pwede. Swerte pala ng mga ostrich. So, ganun lang sila, flock mating. Tapos, paano mo malalaman pag fertilized ang isang ostrich egg? Kailangan ilagay mo sa incubator talaga. So, silipin. Ganun din, parang sa manok. Parehas din naman. May specialized incubator for ostriches. Meron, iba. Kasi malalaki. Tsaka hindi pwedeng isa lang ang mapisa. Kailangan madami. Ilan days ang yung pag-mature ng isang egg ng pang-ostrich? Siguro mga 30 days to 40, parang gano'n. Hindi Matagal, ko matandaan eh. Matagal din eh. Compared sa manok na mga 20 plus days lang. Tsaka hindi siya kusang napipisa. Kailangan balatan mo. Para lumabas yung sisiw. Yes, oo. Sobrang tigas ng Yung shell kasi, sobrang kapal. Nakita na ako ng ostrich egg eh. Talagang isang buong pamilya, pati mga apo, pwede sa breakfast. Parang 2 dozen eh. Ang isang itlog parang 2 dozen. Ganun karami. Etong naman, Kap, mga miniature horses. Nakakaaliw yan. Maganda tignan. Maganda lang sa farm. Parang kakaiba. Tapos yung mga bata, syempre, nag-enjoy sila. Nasasakyan din nila ng mga bata yan eh. So, maganda lang sa farm. Saan po located dyan, Gap? Yung livestock farm ko nasa 13 Martires, Cavite. Nakahiwalay siya Nakahiwalay from the siya. breeding ng game fowl. Yes, Yung mga miniature horses, Kap, anong pag-adult size, anong maximum height po nila, more or less? Siguro mga 3 feet yung pinakamataas na Maliit height. lang. Maliit lang talaga. Oo. Talagang pambata. Yes. Nasasakyan siya ng mga Nasasakyan bata. ng mga bata. Oo. Tame naman siya, hindi siya... Well, kailangan i-tame mo. Kailangan tinitame. Kailangan, oo. So, yan, ang makulay na buhay ni Kap RR, di ba? Ayun, marami tayong natutunan ngayon. From public service, pagiging GAP chapter president,
Breeder. arena operator, breeder ng livestock, breeder ng game fowl, at saka negosyante. Oo, yan ang Cap RR. So before we end our episode 17, Cap, anong masasabi niyo po sa listeners, viewers ng Larga na nagsisimula sa breeding, mahilig sa livestock, at gusto mag-operate ng isang arena? Katulad niyo, Cap, anong advice na mabibigay mo sa ating mga So, listeners? para dun sa gustong magsimula no sa larangan ng ating sports no. So, importante kilalanin niyo kung kanino kayo kukuha ng breeding materials. Kasi ang hirap mag-breed. It takes a year para malaman mo kung yung breeding mo ay maayos. So, kung mausap ka ng breeder, interviewin mo siya kung ano yung nananalo sa kanya, kung saang pwedeng i-match yung specific bloodline niya. So, yun yung kuhanin mo. Kumuha ka ng tigisang lahi nun. So, sila yung pagbanggain mo. So, yun yung importante sa pagbe-breeding. Siyempre, ihanda mo yung facility mo. Kasi pag wala kang facility, masyadong maliit yung facility mo, sayang yung ipoproduce mo. Magkakasakit at magkakasakit yan. So, kailangan marami kang facility, tapos enough yung manpower mo. At syempre, manood ka lang ng katulad nitong program na to. No? Marami kayong matututunan kung paano mag-breed ng manok, kung paano mag-condition, no? Para naman doon sa gustong maghanap buhay ng arena, no? Medyo masakit sa ulo. Medyo lang. Medyo lang. So, pag-aralan nyo muna kasi magastos yan. Una kung magpapatayo kayo ng sabungan. Medyo malaki ang puhunan. So, dito na lang muna tayo sa breeding siguro. Oo, yan. So, backyard, small scale, okay na. Diba? Hindi naman kailangan marami. Importante, maayos. Tsaka importante, nailalaban. Yes. Nasusubukan. Yung inyong pinoproduce. Tama. Bilang ano naman, Cap, bilang isang public official, ano naman ang advice mo dun sa mga listeners natin na nag-aambisyon, katulad mo. Balita ko, gusto mong maging kagawad, sabi mo sa akin. Ano muna? Police. Barangay police. Tanod muna. Anong advice nyo, Cap, dun sa mga... Well, kailangan may vision ka para dun sa nasakupan mo. At syempre, tulad ng mga issue ngayon, huwag ka maging corrupt. Yan ang importante. Nako. Di ba, Cap, ano ka rin, isa kang contractor din. Yes. Paano maging malinis ang isang contractor pagdating sa mga projects na nasa gobyerno? Well, in terms of government, kailangan sumali ka sa mga bidding talaga. So, ipa-estimate mo kung kaya nyo yung project, based doon sa program. So, sumali kang bidding, kung manalo ka. So, syempre, mahigpit naman yung mga engineers eh. Unless, kasabwat mo. Oh. Ganyan naman yan eh. So, pag nanalo ka lang sa bidding nang walang lagay, I'm sure, maayos ang trabaho. Kasi may program yan na dapat sundin eh. Yung mga materyales, yung listahan ng materyales, program of works, nakalista naman yan. Tama, oo. Pag sinunod mo naman ang tama. Oo, konti nga lang ang kita mo. Diba? Pero Importante kumikita. malinis. Diba? Importante na ibabalik sa tao yung mga binabayad nilang buwis. At saka importante na na-utilize, nagagamit yung mga proyekto. Hindi naman yung mga sinasabi nilang multo. No? Ano ba yung mga multo na yan? Bakit ba nagkaroon ng mga ganyan? Diba? So, yun ang advice mo para sa mga contractors. Just to follow the procedures ng bidding. Standard na Oo, tsaka yung standard yung gamitin nilang materyales. Siyempre. Ano tingin mo, kapag naging problema ngayon ng bansa natin pagdating dyan sa aspeto na yan? Saan siya nagsimula at saka anong solusyon dyan? Well, tingin ko based on experience, nagsisimula talaga yan sa mga politiko eh. Kasi ang politiko yung hindi naman lahat, Pero syempre ang politiko, sila nagdidikta. Kung sino ang mananalong kontraktor eh. Alam naman ng lahat yan. So, syempre, pag sinabi ni politiko, ito ang kontraktor ko, ito dapat manalo. So, syempre, kakausapin niya yung engineering, di ba? So, syempre, doon ibibigay yung project.
syempre, paano naman yung district engineer? Diba? Syempre, kailangan may padulas din yan. Totoo yan. Totoo yan. Iniimbestigahan ngayon. Totoo yan. Nangyayari talaga yan. At saka nag-iimbestiga Senator Ping Lacson. Kaya maghanda na sila dyan. Ano yan? Walang sasantuin Walang yan. sasantuin. Wala, No? Tsaka never naging corrupt yan. Tsaka tingin ko, maski ka mag-anak eh. Kunyari ikaw, Kap, di ba? Nalaman niya na parte ka dyan sa mga multo-multo Patay na ka eh. dyan. Patay ka dyan. Pinakagandahan Walang talaga mali. mag-anak. Pag mali, mali. Mali. Oh, ayan. So, ayan, marami tayong natutunan. Lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kap RR Lacson, na-discuss naman natin. Hanggang dito sa mga Ayan, yung nag-request. pagiging kontratista. No? Yung mga nag-request, eto na. Napagbigyan namin kayo. At syempre, muli po, patuloy po tayong mag-like, share sa ating mga laga na sa YouTube, sa Spotify, Facebook, Instagram, at TikTok. Ayan, para lagi po kayong updated sa ating mga paparating na episode. Abangan niyo po episode 18. 18. Ayan, abangan Next nyo. week po yan, dito pa rin po sa Largana Podcast. Again, maraming salamat po, po. Palakpakan naman dyan. O, diba? Sa ating bisita na hinahangaan, Kap RR Lacson. Maraming salamat at mabuhay po ang ating mga kabarkada sa Largana Podcast. Salamat po.